Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw ng Lunes, 13 ng buwan ng Mayo, kafiyasahan ng Mahal na Birhen ng Fatima. Ang kanyang unang pagpapakita sa 3 visionaries sa Cova area, Fatima, Portugal, kina Lucia, Francesco at Jacinta. Ang mabuting balita ay matatagpuan sa 16 na kabanata ng Ebanghelyo sangayon kay San Juan, talata 29 hanggang 33. Sinabi ng kanyang mga alagad, "Ngayon po'y tuwira na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinghaga. Ngayon alam na po naming alam ninyo ang lahat ng bagay. At hindi na kailangang tanungin pa kayo ni numan. Dahil dito, naniniwala po kami na kayo'y mula sa Diyos." Sumagot si Jesus, "Talaga bang naniniwala na kayo? Darating ang oras at ngayon na nga na magkakawatak-wata kayo. Magkakanya-kanya kayo ng lakad at iiwan ninyo ako. Gayunmay, hindi ako nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. Nagtagumpayan ko na ang sanlibutan." Giliw mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. 9 minuto bago po mag-alas 10 ng gabi ang ating tungpak na oras. Alamin natin ang episode po ng Face to Face na itinampok ngayong umaga sa TV5. Ito po ay napapanood sa TV5 Lunes hanggang Biyernes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Kasama natin dito siyempre si Mama Carla Estrada, si Alex Calleja at ang trio tagapayo, si Dr. Camille Garcia, si Attorney Lorna Kapunan at si Brother June Banaag ng programang Dr. Love Radio Show. Ito po ay may replays sa alas 8 ng gabi hanggang alas 9 sa Signal TV 1PH. Ang ating episode ngayong gabi ay pinamagatang Anghel na Hindi Anghel. Angel na Hindi Anghel. Meron bang ganoon? Oo, meron ganoon. Yung anghel na kapitbahay ko, duling. Oo, medyo may ano yun, cross-eyed. Oo, sa Tagalog, duling. Oo. Kaya lagi namin sinasabi, sana hindi ka magmatang anghel. Pwede ka magdilang anghel, pero huwag ka magmatang anghel. Yun. Di ba? Anghel, angel na hindi anghel. Alamin natin kung ano ang episode na ito sa ating Pest to Pez. Hear it ni Dr. Love. Kasama natin si Elvira. Elvira, ano ang inirereklamo mo dito sa Face to Face? Inirereklamo ko po yung asawa ko po na malandi. Uy naman. Bakit mo nasabi? Ano bang paglalandi itong ginagawa ni Fred? Kasi po, akala ko po kasi talaga na bihira na po siya umuwi kasi kinakatwiran po niya na bawal na raw po, laging uuwi daw po kasi stay in po siya sa trabaho niya eh. Gaanong katagal na kayo nagsasama? 9 years na po. 9 years. Kayo ba ay kasal? Live-in lang po. Okay, kinakasama mo. Okay, may anak kayo? Opo, 7 Ilan? po. 7?
First time ba ito na ikaw ay namroblema sa sinasabi mong pagsisinungaling niya? Nung una, hindi naman po yung mga problema namin, hindi naman po tungkol po sa mga pambabae po. Ngayon po kasi, iba na po talaga yung problema ko ngayon. Yun na po yung tungkol na po sa pambabae niya. So ngayon mo lang to na pinoproblema, yung pagloloko niyang sinasabi Opo. mo. Gaano na ito katagal? Nag-umpisa po ito nung January po. So etong 3 buwan, kinompronta mo ba siya, Elvira? Nung una po, nung nagpaalam po siya, bali, pumayag nang po ako kasi akala ko yun po talaga kasi yung sabi sa kanya. Nung ano po, na ano ko na bakit yung padala niya? Kasi dati po kasi yung mga pinapadala niya sa akin, mga pinakamalaki po pinapadala niya sa akin every week, 4K po eh. Nung nagtagal po, inabot na po ng mga ilang weeks, bigla po laging 1.5 na lang po yung pinapadala niya. Kailan mo siya huling nakausap tungkol dito? Huling kausap ko po sa kanya, bali nung ano po, bago po magkatapusan ng March. Tapos hindi na kayo nagkita? Hindi na po. Kasi bihira na lang po siya magpakita eh. Grabe ano, siya ang kumare ni Elvira na nagsumbong tungkol sa pambababae ni Fred. Bebe, pasok! Bebe, ano ang eksaktong isinumbong mo kay Elvira? Ito ba ay talagang nakita mo? Hindi po, yung asawa ko po. Yung asawa mo ang nakakita at kwento sa'yo. Opo. So, okay, kwento mo na sa amin, paano mo nalaman na may ibang babae si Fred? Yung asawa ko po kasi nagsabi po sa akin, yung asawa ko po, tsaka si Fred po, magkasama po sa trabaho. Opo. Ngayon po. Tawagin natin ang babaeng sumira raw sa relasyon ni na Fred at Elvira. Angel, pasok! Malandi ka! Kapit ka! Napakalandi mo! Napakawalang hiya mo! Ang kapal na mukha mo lalo! Maraming anak. Hindi mo naisip yung mga anak namin! Mapakawalang hiya mo! Diretsa ang tanong, Angel, may relasyon ba kayo ni Fred? Wala po, ma'am. Wala! So magkakilala pala kayo. Bakit ikaw ay pinagbibintangang kabit ng kinakasama ni Elvira? Hindi ko po alam. Hindi mo alam, pero bakit nakita ka raw ng asawa ni Bebe na kayo ay... Nag-uusap po, ma'am. okay. Ano ba ang relasyon nyo ni Fred? Magkaibigan, magkakilala. Opo. Bakit nadadawit ang pangalan mo sa pangyayari? Hindi ko po alam sa asawa niya, ma'am eh. Kung bakit ganun, sinisiraan na lang po ako eh. Ayusin mo yung mga sinasabi mo, ha? Oo, talaga ba? Mama Carla, gusto ko magkwento kasi, saan mo ba nakita kasi yung si Angel sa si Red? Sino ba yun? Paano ba kunento sa inyo? Yung asawa ko po, nakikita na hindi pa po ang time na paglilinis po, nandun na po siya, nakikita po siya. Saan? Sa loob po ng site. Sa loob ng site. Tapos? Okay. So kung nakikita, sino kasama niya? Si Fred po. Eto po, napunta po doon nang hindi pa po time ng... Tapos ang laging kausap ay si Fred. Opo. Ano ang totoo, Angel? Bakit ka nandoon at ano? Naano ko po siya muna pagkain po, ma'am. Pinag-aagawan! Nina Gwapo to! Elvira Gwapo to! at Angel! Gwapo to! Gwapo to! Artista Fred! yan. Pasok! Yun! Artista. Gwapo to! Oh, magugulpe! Magugulpe! Oy! Kapal ng mukha mo talaga! Walang hiya ka! Manyak ka! Manyak ka! Manyak! Ngayon ako nakakita ng Royal Rumble. Dati, dalawa na inaawat namin. Ngayon ako nakakita ng grupo. Uso pa naman yun sa wrestling. Royal Rumble!
Kuya Fred, ano nangyari? Ha? Ano nangyari sa kinakasama mo ng 9 na taon, tas 7 anak nyo? Paano kang nahumaling sa iba? May pagkukulang. Ano? Kasi po, nung sa kanya ko po nakita yung mga bagay na hindi ko po... Malandi ka lang kasi. Ganon. Hindi Kay ka Angel mo nakakumpleto. nakita ang mga bagay na hinahanap mo sa kinakasama mong si Elvira. Hindi ka nakakontento sa asawa mo. Oo, sa 9 na taon. First time mo bang nahumaling sa iba? Ngayon lang po. Ngayon lang. Malandi ka. Hindi, diba? Kasi umaamin at nagsasalita. Ngayon, tignan natin bakit, ano ang dahilan. Pag umuwi po ako ng bahay, dati umuwi po ako ng bahay sa amin, lagi pong ang bungad ng asawa ko ay pera. Natural, ibubungad ko yung pera. Wala ka namang binibigay eh. Sa dami ng pinapakain mo, natural hahanapan kita ng pera. Bungad ay pera, hindi ka na nakaramdam ng pagmamahal ng isang asawa. Parang ang dating mo na lang ay pera-pera na lang. Ganun ba ibig mong sabihin? Pinagtatrabaho ka na lang. May trabaho ka ba, Elvira? Sa bahay lang po. Kasi paano po ako makapagtrabaho? Sinunod-sunod niya po yung pag-aanak ko po. Okay. Napakasiloso din po niya. Oo. Ate Elvira, hindi namin inaano ni si Fred. Kasi 1 o 5 ang anak, obligasyon mo yon na talagang sustentuhan ng anak. Pero ikaw din kasi yung nagbubuntis. So, hindi lang si Fred yun, ha? Kumbaga, pag sa paggawa ng anak, ay lalo na ang babae ang may kakayanan na talagang magbuntis. So, ginusto mo din na dumami rin ang anak ninyo. Sa akin lang po talaga, hindi ko na po talaga ginusto. Kasi napakasiloso po niya, lagi po kaming nag-aaway. Lalo na po pag nakakainom siya, pag hindi ko po siya pinagbibigyan, nananakit, tapos kung sino-sino pong pinagsisilosan. Totoo ba yan, Fred? Namimilit pa po yan. Diba? Kaya hindi po nakakapagtaka kung bakit hindi siya makontento, kaya pinatulan niya yung pagmumukha niyan. Diba? Sawa na kayo eh. Okay, Fred, ang pinag-uusapan kasi namin kanina nung nag-uumpisa tayo ay hindi na naibibigay ng sapat na sustento o ang sweldo mo na dati ay 4,000, ngayon 1,500 na lang. Totoo ba? Opo. Saan napupunta yung ibang pera? Yung date po namin. Pag ginagawa mo yung mga bagay na to, Kuya Fred, hindi mo ba naiisip ang mga anak mo? Na hindi na nga sapat ang 4,000, kumuha ka pa ng isa pang pagkakagastusan. Mag-aaral lahat ng mga anak mo. Naisip ko naman po. Agad pumasok sa isip ko yung 10 Commandments, Thou shall not covet thy neighbor's wife. In Tagalog, Wag mong pakialaman yung asawa ng kapitbahay mo. yun. Pero naisip mo na may asawa itong tinamaan ng kulog na ito. At napakasarap ng feeling talagang mang-agaw. Ano? Nakakaharap ka ba sa salamin sa umaga? Nakakangiti ka pa. Pag-aralan mo, kaya ko sinasabi sa iyo, anak, para magising ka rin. Hindi kita hinahatulan sa ginawa mo dahil makasalanan din ako. Kaya lang, pinagdaanan ko na yan. Pagsisisihan mo rin yan pagdating ng araw, ha? So, pag-isipan mo. Fred, lahat ng excitement nasa kanya. Lahat ng excitement nasa bago. At yung luma, wala na sa'yo. Pero sana tandaan mo, nagtiyaga naman ang Elvira sa'yo ng 9 na taon. May mga gabi na ayaw niyang pagbigyan ka dahil pagod siya sa pag-aalaga sa anak mo. Ikaw naman talagang namimilit. That's rape. Tanong mo kay attorney. Rape yon. Baka makasuhan ka. So, pag-isipan mo yan, ha? Itong programa natin, ginigising kayo sa katotohanan. Hindi namin kayo hinahatulan. Ha? Para mabuo natin ang isang pamilya. Maraming salamat, mga Carla. Maraming salamat. Walang anuman, Mama Carla. 10:03 is our time. O ayan ha, sa mga babaero,
Actually, hindi naman sila kasal eh. Live-in lang sila. Di, paano nga yun? Live-in lang di ba? Ganun pa man, hindi pwede yung ganyan. Naanakan mo ng 7. Sinunod-sunod mo naman ang pagbibigay ng anak doon sa babae. Kawawa naman. Anyway, kung meron kayong komentaryo, maaari po kayong magpadala ng inyong mensahe sa ating programa sa comment section ng ating Facebook page ng Dr. Love o sa FB Messenger ng Dr. Love, or maaari po kayong tumawag sa 863-15788 at 863-16674. Oras natin, 10:04. Kung narinig na awitin, hahabol-habol. Kung hindi pong natatandaan, yan po ay tinig ni Bobby Gonzales. I was thinking of Bobby Ledesma. Si Bobby Gonzales na madalas din po ay nakakapartner ni Sylvia Latorre noong mga panahong yun. Ayun, 17 minutes after 10 sa programang Dr. Love Radio Show, at sapagkat Lunes po ngayon, siyempre, tuwing Lunes, binibigyan natin ang pagkakataon ng ating mga kabataang Pilipino na may kakaibang talento, no? Na itinatampok po natin sa ating programa bilang pagsuporta po natin sa kanilang mga talents. At ang ating kadalasang kasama ho kapag araw ng Lunes, ang ating spoken word artist. Let's welcome Lance Abelion ng Sampaloc, Manila. Lance, good evening and welcome to Dr. Love. Sa atin pong mga listeners po ngayong gabi. Ganda ng polo mo. Talaga naman pinaghandaan. Kumusta ang weekend mo, Lance? Yes po. Over the weekend po, ang Laya PH po ay nagkaroon po kami ng Mother's Day special na nag-mount po kami ng isang palabas po para po sa mga ilaw ng tahanan noong Sabado po sa somewhere in Cubao, sa isa pong cafe sa Cubao, at naging successful po. At maraming salamat po pala sa mga nakasama po sa amin at mga nakasama po namin sa pagtatanghal ng Sabado. Let me ask you, how did you celebrate Mother's Day with your mom? Yes po, syempre po. Simple lang po, sa bahay lang po kami, Brother June. And syempre po, pinagluto ko po siya ng pasta kahapon. Wow, talaga naman. Yes po. Well, that's very nice. That's very nice. Ano ba gusto ko lutuin bukas? Gusto ko magluto bukas ng adobong pusit. Yon. Adobong pusit na konti lang ang sabaw. Yung dry lang ang pagka-adobo niya. Di ba? So, medyo paumanhin po sa mga natakam. Ako po ay natakam, Brother June. So, yes. That's very nice. Hey, Lance, anong inihanda mo ngayon na katatapos lamang ng Mother's Day? Anong inihanda mo para sa mga nanay, sa mga fans mo na nag-aantabay sa iyo? Yes po, speaking po of mga nanay, ito po ang tula pong ito ay pahabol ko po na pagpupugay po para po sa mga ilaw ng tahanan. At nga po pala, binabati ko po pala lahat po ng mga nanay ng belated Happy Mother's Day. At syempre po kay Mommy Edna Abelion, Happy Mother's Day sa iyo, belated. Ang pamagat po ng tulang ito ay unang halik, unang akap. Bagamat bata ako noon, may mga ilaw na naaninag. Ang katotohanang ako ay naisilang ay may hudyat na ako ay nakatakdang mabuhay. Maaring bunga man ng pagkakamali dala ng kapusukan o maaring bunga ng pag-ibig na nakatakdang mamukadkad. Ang kanyang pagyakap ay parang biglaang pagdating ng ginhawa katulad ng hanging amihan. Ang kanyang mga haplos ng paghilom na dahan-dahang pinapagaling ang sugat ng nakaraan. Sinasabing ang hapdi ng sugat ay marahil marubdob ngunit kalaunan ay lilisan. Marahil ang mundo ay marahas subalit may pag-ibig pa ring nananahan. Ang kanyang paghalik sa noo at pisngi ay siyang pagtanggap sa aking kabuuan. Nagpapaalalang ang kanyang mga bakas ay mananatiling buhay na alaala na maaari kong maikwento sa iba. At magpahanggang ngayon, nakatatanggap pa rin ako ng mga halik at yakap mula sa kanya. Ang mga ito ay isang palatandaan na hindi ako bunga ng anumang pagtataksil o pagkukulang,
kundi para sa kanya at para sa mailikha ay isang biyaya at katuparan. Magandang gabi po. Wow, maraming salamat. Talaga, really, isa kang biyaya sa iyong magulang at katuparan ng mga pangarap. Pag nagkaroon ka ng isang anak na katulad ni Lance Abellion na marunong magmalasakit sa kanyang magulang, marunong gumalang at ilagay sa pedestal ang kanyang ina. Congratulations, Opo, Mama Edna. Oo. Yes po. Actually po, malaki po talagang pasasalamat ko po sa mami ko po. Biruin niyo po, she has raised me for 31 years as a single mother. At hindi po biro ang maging isang single mom. That's And true. yun po. Nagpapasalamat po ako sa kanya sa bawat aral po na tinuro niya po sa akin magmula po pagkabata na magpahanggang po ngayon ay sinasabuhay ko pa rin po. At talagang masasabi ko po na yung pagmamahal niya po sa akin, hindi pa talaga matatawaran yun. At habang buhay ko pong ipagpapasalamat yun sa Diyos. Yan ang isang ina. Maraming salamat sa iyo, Lance Abellion. Thank you so much. And you have a Yes good po. evening. Thank you. Di po. Si Lance Abellion, ang ating spoken word artist at 22 minutes after 10 o'clock. Uy, maraming salamat nga pala kay Amadeo Giorgio Gonzalez. Nagre-react si Amadeo Giorgio Gonzalez ng Davao City doon po sa ating i-feature ngayon sa Face to Face, hirit ni Dr. Love. Atin pong tutunghayan yung mga feedback ninyo, mga komentaryo ninyo later on. Si Amadeo Giorgio Gonzalez, sabi niya, children are casualties in marital strife. Basta nag-away ang mag-asawa, ang apektado niyan talaga ang mga anak. Magandang gabi at happy listening kay Amadeo Giorgio Gonzalez ng Davao City. Kasama ang kanyang ina si Mami Lorleen Gonzalez, Myra Bulisay Lee, si Marivi Viola, Elizabeth Villa Gonzalo, Zenny Dayang Hirang. Good evening and happy listening. Dr. Daisy Flor Villegas Dizon ng Pateros. 23 minutes after 10. Tingnan natin yung mga mga reaksyon ng ating mga listeners. Buhat kay Marvin Zandro Riabad, Brother John, baka malaki ang sahod niyan sa construction site. Baka veteranong tubero si Kuya Fred. Palagi ko dahil every week yata 4,000 ang kanyang pinapadala sa kanyang asawa, sa kanyang ka-live-in. Miss Gigi Alindoga ng Simplicity Crafts and Frames, grabe, kakalula po, ang dami ng anak. 7. Maganda si wifey, may tsura, telegenic, pwedeng ex-artist. Training lang ang kailangan niya po. Kabog po si Rene. Request ko, Koyang Pogi. Baka Rene requesta. Yun. Maraming salamat ha. Buhat yan kay Gigi Alindogan. Dorina Villeros Figueroa ng Gagalangin Tondo, magandang gabi po. Alan Ihungko ng Kuwait, good evening and happy listening. Angelita Banata ng Pateros, buwabati ng blessed Monday evening. Chato Sakluti ng Novaliches, Quezon City. Lina Ho ng Plaridel, Bulacan. Avalon Mites. Susan Reyes Montinola ng San Pedro, Laguna. Ralph Jericho Pamintuan Laurente, bagong pangalan to. Welcome po sa Dr. Love. Engineer Mercy Santos, kaibigan ko to. Itong isa sa mga friends ko talaga, kaibigan ko. Matagal ko ng kaibigan to. Good evening, Pards, and have a blessed Monday. A blessed Monday to everyone. Amadeo Giorgio Gonzalez ng Davao City. LV Kabahog ng Pasay City. Shari Picho ng Seattle, Washington. Gigi Alindogan, Maria Yek Lopena ng San Pedro Laguna. Meli Matabang Peñaranda ng Tuktukan Taguig City. Mans Adelante Comilang at Lilian Panaligan Buen, isang senior avid fans ng Parañaque City. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pagbabalik ko natin, tutunghayan natin ang isang liham kasaysayan padala sa ating palatuntunan ni Andrea ng Pasig City. Yan, sa Signal Cable Channel 19. So kung kayo po ay merong Signal Cable, pwede nyo na hong subukan ngayon, panoorin nyo sa Channel 19 ang ating programa.
Sa mga nakikinig po na may mga suliranin at gusto po ninyong idulog ang inyong problema sa ating programa, maaari po kayong magpadala ng inyong liham kasaysayan sa ating email. Ang ating email address ay drloveradio5@gmail.com, or maaari po kayong mag-message sa ating Dr. Love Facebook Messenger, o dili kayo tumawag po sa ating hotline sa 863-15788 at 863-16674 para sa ating live counseling. Narito ang liham kasaysayan padala sa ating palatuntunan ni Andrea ng Pasig. Dear Dr. Love, ako po si Andrea ng Pasig, 33 anyos. May itatanong lang po sana ako tungkol sa boyfriend ko po. Pangatlong boyfriend ko na rin po siya since college. Kaso laging hindi nagiging successful yung relationship ko sa guys. Kundi nahuli kong nanloloko o wala talagang future na iniisip para sa amin. Ngayon po, iniisip ko lang po sana kung okay lang kaya itanong sa boyfriend ko kung pinaplano ba niya na pakasalan ako in the future. Almost a year na rin kami ng mag-boyfriend and okay naman po kami sa both parties. Sa mga nakarelasyon ko po kasi na halos 2 to 3 years, hindi ho kami tumagal. Naisip ko lang po na itanong kasi tama naman po, hindi ba, na ang pakikipagrelasyon dapat long-term, palagi ang goal. Para po hindi sayang sa panahon, lalo na po ngayon, 33 years old na po ako. Parang naiisip ko lang, Dr. Love, na itanong sa kanya. Pero iniisip ko lang baka kung ano na lamang po ang kanyang isipin kapag tinanong ko yun sa kanya, kung hindi po ba siya mata-turn off. Somehow confident naman po ako na relationship namin na nag-o-overthink lang po siguro ako madalas. Dahil baka mag-fail na naman ang relationship kahit ang ganda ng sama namin nung past relationship ko with the guys. Is it too much to ask, ano po ba ang maaari ninyong mai-advise para maging successful ang isang relationship? Salamat po, Dr. Love. Gumagalang Andrea ng Pasig City. Maraming salamat, Andrea ng Pasig City, sa iyong pagtitiwala sa programa. Well, if there is such a thing as a formula na pwede nating sundin sa pakikipagrelasyon, siguro po nakagawa na ako ng libro. There is no specific formula para po sa pakikipagrelasyon sa kapwa. Kasi ang tao ay may kanya-kanyang ugali, may mga idiosyncrasies tayo. Pero sa tagal ng pakikipagrelasyon ko sa aking asawa, 54 years to be exact, ay sa June ay mag-55 na kami. Ang mahalaga po ay ang komunikasyon. Komunikasyon na ipinahahayag mo kung ano man ang nararamdaman mo. Mas maganda sa pagpapahayag sa inyong komunikasyon ay yung mga positibo na mga nararamdaman mo. Huwag naman puro pangit, huwag puro negative. Lagyan mo rin ng bagay na maganda at positibo para maingganyo naman yung karelasyon mo na ipagpatuloy ang pakikipagrelasyon sa iyo. Mahalaga ang pagtitiwala at ang respeto sa isa't isa. Kapag itong pagtitiwala at respeto sa isa't isa ay nandoon, automatic na yan, makakasama dyan sa dalawang yan ng elemento ng love.
pagtitiwala, trust, respect, and love. Ito ang mahalaga. Kailangan merong palaging komunikasyon na ipinakikita mo sa iyong karelasyon ang kahalagahan niya sa buhay mo. Hindi lang ikaw ang mahalaga sa kanya. Kailangan ipadama mo rin sa karelasyon mo ang halaga niya sa buhay mo. No? Madalas sinasabi ng mga matatanda, kinakailangan daw ay palagi kayo nagliligawan. Palagi raw nagliligawan kahit mag-asawa na. Yun. Pero may mga tao na katulad ko na hindi masyadong demonstrative, no? Dahil bunga kami ng mga magulang namin, ng mga matanda sa una, na never did I hear them say, I love you. Ang nanay ko at tatay ko, namatay ang dalawa. Wala kaming nadinig sa kanyang, mahal kita, I love you, things like this. Wala. Ganyan yung mga matatanda nung araw. Pero makikita mo yung, sa mga maliliit na bagay, makikita mo yung talagang concern nila. Like my dad. Yung tatay ko, at saka yung nanay ko. Yung nanay ko, pag dumating ako sa bahay, minsan inuuwi ako ng hopya. Hopyang tipas. Uuwian ko yan, no? Ang gagawin ng nanay ko, magtitira siya. Alam mo, binigyan ko siya ng 3 hopyang tipas. Yan. Yung 2 kakainin niya. Yung isa, titira niya yun. No? Babalutin pa sa dyaryo. Tapos lalagay sa bulsa ng kanyang duster. Binabantayan ko lang. Ha? Sabi ko, bakit, sinisave ba niya yun para sa kanya? Pag nakita niya ang tatay ko, kukunin niya yung hopya na yun at ibibigay niya yung hopya na yun sa tatay ko. See? Ganun kasimple. That's how they express their love. Ganon. Hindi namin nakitang nagtalakan, nagmurahan, nagsigawan yung 2 matanda. No. Kadalasan kasi, maikwento ko lang, nung maliit kami, ang bahay namin sa Taguig ay bahay kubo. You know, yung nipahat. So lahat kami magkakapatid natutulog sa isang banig. Kasi maliit lang yung bahay namin. Isang banig at saka kulambo. Di ba? Yung panganay namin may asawa na. So, 7 na lang kami natira. 7 plus yung nanay ko at saka tatay ko pa, kasama namin doon sa loob ng kulambo, 9. Minsan nagigising ako ng madaling araw. Nag-uusap pa yung 2. Oo, nagkukwentuhan sila. Or kung may problemang na-encounter sila during the day, pinag-uusapan nila bago sila matulog. O kung nagkasamaan ng loob during the day, bago matulog, pinag-uusapan nila. So sabi nga ng nanay ko, kung ang mga problemang ito ay mapag-uusapan, huwag niyong payagan lubugan ng araw na magkaaway kayo mag-asawa. Kung ganito ang gagawin niyo, alam niyo, hindi natin kailangan ng divorce sa Pilipinas. Dami kong kaibigan ng mga gustong mag-divorce. Ang daming mga politikong gustong gawing legal ang divorce dito sa Pilipinas. Alam nyo, kahit magdiborsyo kayo, araw-araw. Makipagrelasyon kayo sa mga bagong mapapangasawan nyo, araw-araw. Hindi matitigil ang divorce. Maghihiwalay at maghihiwalay kayo hanggang hindi ninyo ina-address ang problema. Akala nyo solution ng divorce? Hindi ho. Band-aid lang yung divorce. Para lang magkahiwalay kayo at anong purpose ng ibang mga politiko? Anong purpose? Makakuha ng ibang babaeng makakasama nila. Pag nagsawa na, divorce uli. Anong gusto nyo? Yung ganong buhay? O yung pinagyayaman nyo ang inyong relasyon? Nag-a-adjust kayong 2 sa inyong relasyon. Kaya Andrea, there is no such thing as a formula for a good relationship. Kasi magkakaiba tayo eh. Ang mahalaga dito, marunong kang makinig sa kanya, marunong kang magpahayag ng komentaryo,
ng pakikipag-ugnayan mo sa kanya. I-consider mo siya, meron kang respeto sa kanya at may respeto siya sa iyo. Meron kang pagtitiwala sa kanya at may pagtitiwala siya sa iyo. Ito ang mga mahalagang elemento para magtagumpay ang isang relasyon. Sa iyong kasaysayan, 1 year pa lang ang inyong relasyon at doon sa 1 year na yan, maaaring may ups and downs na kayo. Masyadong maaga pa para planuhin nyo ang pagpapakasal, Andrea, dahil iisang taon pa lamang ang inyong relasyon. Ang sabi nga ng mga psychologist, mas makabubuti raw minimum of 2 years ng regular na nagkakausap at nagkikita ang mga nobyo para makapag-adjust kayo sa mga ugali ninyo. There is no perfect person. Wala kang makikitang perfectong tao. Lahat tayo may mga idiosyncrasies, lahat tayo may mga pagkukulang, kahinaan at lakas. Sana mag-complement ang isa't isa sa inyo. Sa kahinaan ng iyong boyfriend, doon naman ang iyong lakas. At sa iyong kahinaan, nandiyan ang boyfriend mo na siyang magbibigay ng kanyang kalakasan. Huwag apurahin ang isang relasyon. Maaaring may mga taong katulad ng mga dating nakarelasyon mo na hindi naman seryoso at gusto lamang makuha kung ano yung tinatago mo sa ilalim ng iyong panty. At kadalasan, ganyan na nangyayari ngayon. Maaari mong itanong sa kanya, may plano ka ba? Kung ano ang plano niya, mapag-uusapan ninyo. But this time, masyadong maaga pa para i-anticipate mo, Andrea, ang plano ng pagpapakasal. Dahil, iisang taon pa lang kayong magkarelasyon. Mas makabubuting pag-aralan ninyo at pakiramdaman ninyong ugali ng isa't isa at paano kayo mag-adjust sa mga pangailangan ninyo. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love. At ang awiting Someone to Watch Over Me, 10:47, ang tumpak na oras. Alay natin yan kay Mama Emma, na butihing ina ng ating kaibigan at pamangkin si Giorgio Esteban Serafica. At palagi nakikinig sa programa natin. Magandang gabi at happy listening. Para po doon sa mga may problema at may mga liham kasaysayan na gusto pong idulog sa ating programa, ang inyong problema maaari po ninyong ipadala yan, ang inyong liham kasaysayan sa ating email. Ang ating email address po ay drloveradio5@gmail.com or pwede kayo mag-message sa Dr. Love Facebook Messenger or tumawag po sa programang sa bilang ng telepono 863-15788 at 863-16674. Kayo po ay patuloy na nakikinig sa palatuntunang Dr. Love Radio Show. Kasama niyo po si Brother June Banag hanggang alas 11 ng gabi. Magandang gabi nga pala kay Miss Edna Calleja na patuloy na araw-araw ay nakikinig po sa programa natin. We are scheduling our next pilgrimage in October sa Europa at ilan sa mga patutunguhan natin ay ang tawag dito Fatima, Portugal. Magtutungo tayo sa Birhen ng Montserrat sa Espanya. Tutungo tayo sa Lourdes, France at marami pang iba. Siyempre, tutungo tayo sa Vatican City, sa tawag dito sa St. Peter's Basilica. And ang isang plano kong gustong mabalikan sa France ay actually ang lugar kung saan matatagpuan ang incorrupt body of St. Therese of the Child Jesus. Pero we'll see. Tingnan natin. Sinasaayos pa ho namin ang ating itinerary for this Marian pilgrimage in October. The time is 10 minutes before 11 o'clock. Anthony Costello at ang awiting Balat Kayo. 10:58
Aba, may pahabol si Edna Calleja. Ito yung sinasabi ko kanina. Yung ating Marian Pilgrimage this coming October, bahagi po, bahagi ng pupuntahan natin ay ang Nevers France. Nevers France. Ano matatagpuan sa Nevers France? Nandito ang incorrupt body of the visionary of Our Lady of Lourdes. Dahil pupunta tayo sa Our Lady of Lourdes, kailangan makita natin ang Nevers France, kung saan nandoon ang incorrupt body ni Saint Bernadette Soubirous. Also, magtutungo tayo sa France, sa Paris, France, sa Miraculous Medal. At dadalawin natin ang restored Notre Dame Cathedral in Paris. Wow! Exciting! Exciting! Yan ako ng wheelchair ko. Well, hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyo at magbabalik po tayo bukas alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi sa programang Dr. Love Radio Show. Sana po ay naging makabuluhan ng 1 oras at kalahati ng ating pagsasama. At sa ngalan po ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz, ang ating Production Manager Alvin Maanyo, Cherry Baile ang ating Operations Manager, Jen Ganda Morales and Mike Santillan ang ating mga producers, Director Sheikh Mamaril, Technician Rome Ortigas at Ron Cruz, at ang ating PA at Avid Operator Mike Bulayog. Ito po naman ang inyong lingkod, Brother June Banaag, OP. Pansamantalang magpapaalam, magandang gabi, maraming salamat, Shalom Aleichem.